Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ibang bansa. Isang mapagpalang gabi po, isang puno ng pagpapalang tanghali po, at mapagpalang umaga rin po sa ibang bansa. At maraming po salamat sa oras nito. Tayo magkakasama na naman. Tayo pinagkalooban na naman ng Diyos ng isang oras na kung saan sama-sama naman po tayo sa pagpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Tayo rin ay sama-sama na pinag-iipon ng Diyos sa pagkakataong ito na kakain po ng pinaka-importanting pagkain ng buhay po natin. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, yayain mo na yung katabi mo, yayain mo na yung kaibigan mo, yayain mo na yung mahal mo sa buhay na tayo ay magsama-sama sa salo-salong pagkain ito na mula sa langit sa pamamagitan ng mabuting balita. At akin ang pinapahatid, marami na tayong kasama ngayon na nakita ko. Kanina pa lamang, sila Ate Bless, sila Ate Marita, sila Ate Cynthia, sila Sister Mary Ann Swing, sila Ate Marisa. Kasama rin po natin ang mga kapatid natin Paulo and Rose, ang Bangate family from Ligaw, Albay. Ang mga kapatid natin po sa sila Ate Dina, ang Luanson family, ang Vergara family, sila Ate Det. Kasama rin po natin ang Talantrada family. Kasama po rin natin. At nakita ko na si Ate Angie Mawal. Kasama po rin natin. At yung mga kapatid po natin dyan sa La Union, sila Ate Reby, kasama na rin po natin. Gayon din po ang mga Gascon family sa Infanta, Gumian. Kasama rin natin ang Pajardo family, si Ate si Ate Marisa, si Kuya Boy. Kasama rin po natin ang Villa Flores family, si Ate Cherry, ang Sakno family, ang Saino family, ang Giano Witz, Saino family. Kasama rin po natin ang Kangayo family, Kuya Nonoy, Ate Neneng, Ate Joanna, Ate Joan, si Janelle po ito, ang ating apo. Kasama rin po natin ang kapatid nating marami na tayong kasamang lalaki ngayon. Si Kuya Rudy Guillermo, si Kuya Nonoy, si Kuya Efren, sila Kuya Jun, sila Kuya Tagumpay, kasama rin natin, sila Tatay Rudy Carion, si Kuya Johnny, Kuya Boy, kasama rin po natin yan, ang mga Fernandez family, ang mga Gemson, si Kuya Romy, kanina pa. At yung mami ko na maganda, nakita ko na, nagmagandang gabi na po siya kanina, at ayan, back on camera na si mami. At sa mga kapatid po natin, sino pa ang ating habulin na makikita natin? Yan. Si Ate Michelle at si Kuya Michelle Swing, kasama rin po natin. Ate Michelle Hernandez, kasama rin po natin. At gayon din po si Brother Marvin P, kasama rin po natin sa pagsasalo-salong ito. Tayo ay, ayan, nakita ko rin. At sabi ni aking minamahal, mapagpalang gabi po, Brother Ed. Sabi ni Sister Prima, yung aking apo rin, nakita ko dito, na ang pinakamaganda kong apo, si Shanjal Naomi, kasama rin po natin. Kaya ang Esporsado family, kasama rin po natin yan. Ang Abinoa family, ang Cortez family, ang De La Cruz family, kasama rin po natin. Ang mga pamilya po ni Kuya Rudy Guillermo, sila Jack, sila Patrick, sila Jude, yan, makakasama rin po natin yan. At yung mga kapatid natin sa Eastern Lawaan, ang Bunyol family, sila Sister Ching, sila Brother Danny, sila Brother Dennis, sila Elaine, sila Lalaine, Sister Lalaine, si Nanay Gunding, at sa mga kapatid natin, kasama rin natin sila Brother Rodel, ang aking senior pastor, sila Brother Lance sa
Ulitan Leyte, si Pastor Ruel Cabirit sa Bakubak, Basay, at si Tatay Pulding, Nanay Vicky, at ang kanyang mga anak na si Ate Cha. Kasama rin po natin. At si Ate Lara Miliza, kasama rin po natin. Direct from Singapore. Yan. At si Ate Nobi, ang aking pinsan na nag-birthday kahapon. Kasama rin po natin ang Hiron at ang Lopez family. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, tayo ay may kagalakan na nagsasama-sama para pasalamatan natin ang Diyos. Sa oras na ito, mga minamahal kong mga kapatid, kunin natin ang ating mga Bible at buksan na natin sa Gawa, Kabanata 13. Talata 32 at 33. Acts 13, verse 32 to 33. Ipinangaral namin sa inyo ang mabuting balita na ipinangako ng Diyos sa ating mga ninuno, na ang mga bagay na ito ay tinupad niya sa atin, na kanilang mga anak ng kanyang muling buhayin si Jesus. Tayo po ay yumuko panandalian at tayo po ay humingi ng gabay sa Diyos na ating Ama sa langit. Ama naming Diyos na dakila, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, sa iyong kabanalan, sa iyong kahabagan. Kami po ay tumatayo. Pakalinisin mo po ang bawat isa po sa amin, ano man ang aming karumihan, ano man ang aming pagkakamali, pagkakasala na nagawa po sa araw na ito, kami po ay patawarin. Dalangin po namin ang aming mga buhay, ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Sa pagkakataong ito ay iyong sakupin. Nais po namin na ang tinig mo ay siya lamang umalingaw-ngaw sa aming kalagitnaan. Marinig po namin ang iyong katotohanan na magbibigay sa amin ng kaliwanagan. At magbibigay po sa amin, O Diyos, ng kalakasan, katiyakan ng mga ipinangako mo na tinanggap po namin. Maraming salamat na sa pamamagitan ng iyong salita, ang iyong kapangyarihan ay kikilos po upang magligtas ng mga taong tatanggap ng salita ng katotohanan, tatanggap ng iyong mensahe. Idadagdag mo sa iyong kaharian ang mga taong ito na iniligtas mo sa pagkakataon. Inaangking ko na ang mga panalangin itinataas nila ngayon na hindi pa nasasambit, ngunit alam mo na po ito, inaangking ko ang iyong kasapatan, katugunan ng lahat ng kanilang mga panalangin. Mangusap ka po, ubugin mo po kami, ayon sa larawan ng Panginoong Kristo. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. At we are now in the third division. Pinag-aralan natin kahapon, kapatid, yung dahilan why the Jew did not recognize Jesus when He came upon them. And the reason, kapatid, na hindi nila nakilala si Jesus nang dumating siya sa kanilang kalagitnaan ay hindi sila nag-pay attention, hindi nila binigyan ng pansin, hindi nila sila nagbantay. At pangalawang rason, kapatid, hindi nila nauunawaan ang banal na kasulatan. At ang banal na kasulatan na ibinigay sa kanila ay nangyayari na lang, ginagawa na lang nila, kapatid, pag binabasa sa gitna ng mga
sumasamba sa araw ng Sabat sa kanilang sinagoga, nagiging ritual na lang, kapatid, ang kanilang mga ginagawa. What they do every Sabbath is a perfunctory performance. Automatic na lang. Wala na talaga yung excitement. Nagiging ritual na lang. People went there, people sit there, then went home. Nothing happens. Kaya ito po, sinasabihan din po tayo na sa ganitong mga pagkakataon, maaari kapatid na hindi tayo nakapagtitipon mismo sa isang struktura sa simbahan. Subalit sa pagkakataon din ito na tayo po ay nagkatipon sa silid ng ating kanya-kanyang mga tahanan na nakikinig ng mabuting balita ay ating binibigyang pansin at pinapahalagaan ang bawat oras na ito. Hindi katulad ng mga Hudyo. Nagbubukas tayo ng mga ng banal na kasulatan, ang Bible, upang ating makita ang katotohanan mula sa sinasabi ng Diyos sa banal na kasulatan. Ngayon, tutungo po tayo dito sa mga talatang binanggit ni Apostol Pablo na patuloy pa rin na may ginagawa ang Diyos dito. Dinagdag niya dito sa verse 32 to 33, kapatid, na ang Diyos ay may ginagawa pa din, na si Jesus, ang ipinangako ng Diyos, na ipinahayag ng lahat ng mga propeta sa lumang tipan. At dito rin, kapatid, sa verse 32 to 33, tinutukoy din dito ang ministeryo ng Panginoong Jesucristo at ang kanyang muling pagkabuhay. Sa kanyang muling pagkabuhay, ay alam po natin na may kasaysayan po ito at binanggit, kapatid, dito ni Lucas, na sa panahon, kapatid, ng pagkahiga o himlay ng Panginoon sa libingan, merong nagbantay at inilagay dito na ang mga Hudyo at mga Romano para bantayan siya. Pero after 3 days ay lumabas po siya at ang muling pagkabuhay ay isang pangyayari sa kasaysayan na ito yung tinuturo ni Apostol Pablo na patunay sa kanyang mga sinasabi. At sinasabi ni Apostol Pablo, kapatid, na mahigit sa 150 na witness. Sabay-sabay sila na nakakita kay Jesucristo matapos na siya ay patayin at muling nabuhay after 3 days. Sinasabi rin ni Pablo, kapatid, na ang ebidensyang ito, hindi matatawaran ito. Hindi nakuha, kapatid, ng mga Hudyo ang mensahe ng lumang tipan at nang makita nila na nabuhay nila ang nabuhay na Panginoon o risen Lord, kapatid, ay tinanggihan pa rin nila si Jesus kahit na ang katibayan ay nasa harapan nila, na kahit ang katibayan ay matibay at solido. At patuloy, kapatid, na si Pablo sa kanyang pangangaral ay nag-quote ng mga passages proving that all alone God was referring to Jesus. Remember, kapatid, siya po ay nangangaral po sa loob ng sinagoga. Si Pablo ay dito siniwalat niya yung balita. Nagumulantang sa kanila yung mga nakikinig ng mga Hudyo dito sa sinagogang ito, na sinasabi ni Pablo na what they are doing was wrong. In the synagogue, sa sinagoga, merong ang mga kabataan dito ay meron silang minimemorya ng mga talata, ng mga phrases. Katulad natin ay katulad ng mga kapatid nating mga Kristiyano, ay sila Ate Tina, yung sa Shalom. Marami pong mga kapatid natin sa Shalom na sakulado, memoryado ang awit 91. Sila ganon. Pero dito naman, kapatid, dito sa sinagoga, tinuturuan ang mga kabataan sapagkat
every Saturday, every Sabbath day, ay meron silang pinamimemorya ng mga talata. At isa nga sa binanggit dito ni Apostol Pablo ay itong awit, Kabanata 2. Ito po yung minimemorize nila, kaya dito niya ipinagdiinan yung kanyang mensahe na binabanggit nila ito tuwing Sabado. Kaya hangad ni Pablo na ipaliwanag ang totoong kahulugan ng pamilyar na salita na alam nilang lahat sa kanilang puso. Itong awit, Kabanata 2. At babasahin po natin sa verse 33. Basahin natin sa verse 33. Na ang mga bagay na ito ay tinupad. Ay tinupad din niya sa atin na kanilang mga anak ng kanyang muling buhayin si Jesus, gaya naman ng nasusulat sa 2 awit, ikaw ang aking anak, sa araw na ito ay naging anak kita. Verse 34, tungkol sa pagkabuhay niya mula sa mga patay upang hindi na magbalik sa kabulukan, ay ganito ang sinabi niya, ibinigay ko sa iyo ang banal at ang mga maaasahang pangako kay David. Kaya sinasabi rin niya sa isa pang awit, hindi mo hayaan na ang iyong banal ay makakita ng pagkabulok. Sapagkat si David, pagkatapos niyang maglingkod ayon sa kalooban ng Diyos, sa kanyang sariling salinlahi ay namatay at isinama sa kanyang mga ninuno at nakakita ng pagkabulok. Subalit, ang binuhay ng Diyos ay hindi nakakita ng kabulukan. Kaya't mga kapatid, maging hayag nawa sa inyo na sa pamamagitan ng taong ito'y ipinapahayag sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay pinalalaya sa lahat ng bagay kung saan hindi kayo kayang ariing ganap ng kautusan ni Moses. Ito yung preaching ni Apostol Pablo, verse 33 to 39, na pinupunto ni Pablo dito, mga minamahal ko mga kapatid, sa mga talatang ito, ang lahat ng ipinangako ng Diyos kay David. Ang mga pinangako ng Diyos kay David ay hindi natupad sa kanyang kapanahunan, sa kanyang sarili, kundi ito ay natupad sa anak ni David. Ang tinutukoy na anak ni David dito, si Jesus, ay angkan ni David. Siya ang tunay na tinutukoy sa sinulat ni David. Si Jesus ang di makakakita ng kabulukan. Sa kanyang muling pagkabuhay, kapatid, yung resurrection niya doon sa sinulat ni David, pinapakita na hindi siya makakakita o hindi siya makakaranas ng corruption o decay. At si Jesus ang tinutukoy na nag-iisang anak, si Jesus ang pagpapala sa angkan ni David. Si Jesus ang naging pagpapala ni David. At pagkatapos nga ng pangangaral niyang ito, ay nagbigay siya ng warning sa verse 40 to 41. Ating basahin ulit. Kaya nga mag-ingat kayo, baka dumating sa inyo ang sinasabi ng mga propeta. Tingnan ninyo, mga mapanlibak, manggilalas kayo't mapahamak, sapagkat ako'y gumagawa ng isang gawa sa inyong mga araw, isang gawang sa anumang paraay hindi ninyo pinaniniwalaan kung sabihin sa inyo ng sino man. After his preaching, he gave them a warning in verse 40 to 41 na sinasabi niya na ang nakaririnig ng katotohanan ng kaligtasan na matatagpuan lamang sa Panginoong Kristo at tinutuya ang mensaheng ito ay tinutuya ang Diyos. Ang sino mang nagtatawa sa mensaheng ito na ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa Panginoong Kristo at nagtatawa ito, tinutuya ito,
tinutuya ang Diyos. Ang taong ito na tumutuya at hindi pinaniniwalaan ang salita ng katotohanan, ay makikita ng taong ito ang lubos na kahatulan. Mabibigla ang taong ito pag dumating ang kahatulan. Pag nahulog na ang kahatulan sa kanyang buhay. At sa pagtatapos nga ng pangangaral ni Pablo, ipinakita niya ang lahat ng ginawa para sa mga pinili ng Diyos. Sa pinili ng Diyos na Israel. Ipinakita niya, kapatid, kung paano hindi nila maunawaan ang mga propeta sa lumang tipan. Ipinaliwanag din niya na si Jesus ang kaligtasan na ibinigay sa bansang Israel. Pinatunayan niya ito, kapatid, mula sa mga propeta na nabasa nilang lahat sa buong buhay nila dahil binabasa naman talaga ang lumang tipan sa araw ng Sabat. Tuwing linggo po yan. At pagkatapos na sinabi niya ang mga ito, binalaan niya sila na sila ay huwag tumawa sa kamangha-manghang regalo ng Diyos na matatagpuan lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Kaya sa puntong ito, binibigkas ni Pablo sa mga binasa nating talata na ang Diyos ang first mover. Talaga siyang unang kumilos. Hindi ang mga Israelita, hindi si Abraham, kundi ang Diyos ang nagsimula. At hindi lamang nagsimula, kapatid, na sa bawat hakbang ng kasaysayan ng Israel, kumikilos ang Diyos sa kanila. Mula sa pagpili ng patriarka kay Abraham hanggang sa bawat hakbang nito ay ginawa ito ng Diyos. Ang Israel po ay hindi karapat-dapat. Bihira silang sumunod. Ngunit, trinato sila ng Diyos na may pagmamahal sapagkat sila ang pinili niya. He chose them for Himself. And Paul's point na ang Diyos na pumili sa mga patriarka ay siya rin ang nagsugo sa kanila kay Jesus na Mesiya. It is only through Jesus Christ that they can and anyone else be saved. Sa tanging kay Jesucristo lang na silang mga Israelita at sino man ay maliligtas. Anong resulta ng kanyang preaching? Nakakabigla, kapatid. Ang resulta ng kanyang preaching. Sabi ng verse 44 to 46, nireject ng mga Hudyo. Narinig ng mga Hudyo yung Ebanghelyo. Pero, nireject nila ito. Nang sumunod na Sabat, ay nagtipon ang mga halos buong lungsod upang pakinggan ang salita ng Panginoon. Subalit nang makita ng mga Hudyo ang mga napakaraming tao, napuno sila ng inggit, ng lapastangan at sinalungat ang mga bagay na sinabi ni Pablo. At nagsalita ng buong tapang sina Pablo at si Bernabe na nagsasabi, kinakailangang ipahayag muna ang salita ng Diyos sa inyo. Yamang itinakwil ito, hinahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kami ngayon ay babaling sa mga hintil. This is the tragedy, kapatid. Ito ang kalunos-lunos at kalungkot-lungkot. Isang trahedya na nangyari sa mga Hudyo. Bansang pinili ng Diyos, bansang
kinupkup ng Diyos, bansang inalagaan, pinalago ng Diyos, and here, when they hear the gospel, they reject it. Isinalaysay ni Paul ang kasaysayan ng mga Ebreo upang ipakita sa kanila na ang Diyos ay, na makapangyarihan, ay kumikilos po sa bawat kaganapan ng kanilang mga buhay. Tapos bumaling siya sa nangyayaring kaganapan sa kasalukuyan, sa kanilang ginagawa ngayon. At nung kanilang ipinahayag ang mga ginagawa nila, nireject nila ang Panginoong Kristo, the one whom God sent to them. At sabi po ni Apostol Juan, Kabanata 1, talata 11 hanggang 13, siya ay dumating sa kanyang bayan pero hindi siya tinanggap ng kanyang sariling bayan. Verse 12 says, kapatid, ngunit ang sino mang tumanggap at manampalataya sa anak ng Diyos, na si Jesucristo, na tinutukoy dito sa verse 12, ay binigyan ng karapatan ng Diyos na maging anak niya, na maging anak ng Diyos. Hindi ito gawa ng tao, hindi ito gawa ng laman, hindi ito kalooban ng tao, ito ay mula sa Diyos. At binanggit din ni Apostol Pablo sa kanyang sulat po sa Roma, Kabanata 11, talata 17. Subalit kung ang ilang mga sanga ay nabali, at ikaw na isang olibong ligaw ay isinanib sa kanila, at ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng katabaan ng punong olibo, huwag kang magmalaki sa mga sanga. Ngunit kung magmalaki ka, alalahanin mong hindi ikaw ang nagdadala sa ugat, kundi ang ugat ang nagdadala sa iyo. Sasabihin mo nga, ang mga sanga ay nabali upang ako ay maisanib. Tama, sa kawalan nila ng pananampalataya ay nabali sila, at sa iyong pananampalataya ay nakatayo ka. Huwag kang magmalaki, kundi matakot ka. Verse 21, sapagkat kung hindi pinanghinayangan ng Diyos ang mga likas na sanga, ikaw man ay hindi niya panghihinayangan. Ito po ay mga katibayan, kapatid, na once na tinanggihan ng mga Hudyo ang mabuting balita, nireject nila ang isa na isinugo ng Diyos na kanilang tagapagligtas. Sila na nagmamalaki na tunay na sanga ay babaliin at aalisin sa puno. At ang ligaw na sanga ay ikakabit. Ngunit ang ligaw na sanga ay hindi rin dapat magmalaki katulad ng ginawa ng tunay na sanga. Ang mga Hudyo, nagmamalaki sila. Ngunit, ito po ay isang babala na isinulat ni Pablo na bilang mga sanga na inugpong tayong mga hintil ay dapat magpakumbaba, kumilala sa Diyos na ito sa kanyang kahabagan at kapangyarihan na puno ng biyaya. Tayo ay sinasabi ni Pablo, mga hintil, kung nireject nga ito ng mga Jews, the same thing dapat hindi rin gawin ng mga hintil. Dahil ang mga hintil ay tinuturing na ligaw na sanga, ngunit biyaya lang na ang mga hintil ay inugpong sa puno upang maisama sila sa puno. Ayamang tinanggihan nga, kapatid, ng mga hintil ang mensahe po ng ebanghelyo, pinatutunayan lang
ng mga ng Hebrong ito. Yung tinanggihan ng mga Hebro o mga Hudyo, itong mensahe ng mabuting balita, kanilang pinatutunayan lang na ang kanilang tunay na katayuan sa harapan ng Diyos. Nireject nila ang ebanghelyo, ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, sapagkat sila ito. Why did they reject Jesus Christ? Because that is what they are. Really are. Iyan ang dahilan. At ito ay nagpapakita, yung kanilang pag-reject ay nagpapakita lamang ng isang malamig na makasalanang puso ng mga Hudyo. Mas gusto nila yung estado nila, yung katayuan nila, kaysa kaligtasan nila. Nang ang buong lungsod ay marinig ang balitang ito, ang mabuting balitang ito tungkol kay Kristo, naghari ang paninibugho sa mga puso ng mga Hudyo. At nalantad, na-expose, kapatid, ang laman ng kanilang puso. It is evil. It masama, makasalanan. Sa pagkakataong ito. Ano ang mensahe? If the Jew rejected the message of the Lord Jesus Christ, that through Him, salvation can be attained by anyone who believes in Him, and reject it only exposed the true identity of that person, that his heart is cool and simple before God. Yan po ang pinapakita po dito. In verse 47 to 48, basahin po natin. Verse 47 to 48. Sapagkat ganito ang ipinag-uutos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw sa mga hintil upang ikaw ay magdala ng kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nang marinig ito ng mga hintil, naggalak sila at niluwalhati ang salita ng Panginoon at sumampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. In verse 44 to 46, the Jew hear the gospel but reject it. Here, in verse 47 to 48, the Gentile hear the gospel and receive it rejoicingly. Makikita natin na dito na, ito na yung panahon na ibinabaling na ni Pablo yung kanyang katawagan. Yung panawagan niya na siya ay magiging apostol ng mga hintil. Ang natural na sanga ay masisira at ang mga ligaw na sanga ay isasama sa puno ng ubas. Si Lucas po ay isinalaysay at ipinapakita yung pagkakaiba sa pagitan ng dalawang ito. Ang Hudyo, nireject niya yung gospel. Ang Gentile, nireceive niya yung gospel. Ang mga Hudyo na sa pamamagitan ng kanilang pag-reject ay pinatutunayan lamang nila sa kanilang sarili bilang hindi hinirang. Ulitin ko, sinabi po dito sa verse 27, kay 46. Pinatutunayan lang nila, nung nireject nila ang mabuting balita, that they were not chosen people. Salamat ka, kapatid. Ikaw na tumanggap ng salita ng katotohanan. Pinatutunayan, katulad ng hintil naman, na tinanggap ang mabuting balita. Pinatutunayan nila ang kanilang sarili na sila ay pinili ng Diyos. We belong to the group of Gentiles that we receive the word of truth, and God has chosen us
na ibigay ang buhay na walang hanggan. Sabi po ng verse 48. Sa dakilang kahabagan ng Diyos, pinili niya ang ilan sa mga hintil, kapatid. Itong mga hintil na ito na makasalanan. Everyone of them that heard the gospel and did not reject it and did not take it as offensive, but rejoice, giving glory to God. Pinili ng Diyos yan. Pag ang salita ng Diyos, narinig mo, at hindi katulad ng mga Hudyo, naging opensiba po ito, nakakasakit. Pag pinangangaral ang salita ng Diyos, at tinatanggihan nila. Pero ang mga hintil, nung narinig nila, hindi ito nakakasakit, kundi ito ay kanilang kinagalakan. At niluwalhati nila ang salita ng Panginoon. Giving glory to God. Yung sinasabi po ng verse 48. Look, bakit kaya isinalaysay ni Lucas ang pangyayaring ito na nakapagliligtas, this saving event? Bakit nais ng banal na Espiritu na maunawaan natin na ang bawat hinirang sa buhay na walang hanggan ay naniniwala o nananampalataya? Tulad ng ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa Hebrew history, at sa bawat hakbang ay pinatutunayan na ginawa ito ng Diyos. Gayon din, kapatid, nais din ipakita sa atin ni Dr. Lucas sa puntong ito ng kasaysayan ng pagtubos. Pinapakita sa atin ni Dr. Lucas yung kasaysayan ng pagtubos. Ginawa din ito ng Diyos. Ang pagtubos ay ginawa ng Diyos. Pinili niya ang mga patriarka. Pinili din ng Diyos ang mga hintil. Na ibig sabihin, ang kaligtasan ay sa Panginoon. Nais ng Diyos na malaman natin, mga minamahal, kung saan nagmula ang kaligtasan. God desires for us to know where salvation comes from. Ang mga hintil na ito ay hindi mas matalino kaysa mga Hudyo. Hindi sila mas etikal. Hindi sila, kapatid, mas mahusay na sa pag-uugali kaysa mga Hudyo. Ang pagkakaiba lang ilan ng dalawang ito ay ang nagliligtas, kapatid, ng biyaya ng pagpili ng Panginoon. Wala ka rin. Kung ang mga Hudyo, wala nga makitang karapat-dapat para iligtas. Nothing in their merit that they deserve salvation, that they deserve election. It is the pleasure of God. Yet, kapatid, gayon din, mas basaol itong hintil. Walang Diyos to eh. Etong mga Hudyo, meron Diyos eh. Mas maganda ugali ng mga Hudyo. Pero, kapatid, yung kapangyarihan ng biyaya ng pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagpili. Kaya po, pinapakita rin sa atin na nais ng Diyos na ang kanyang bayan ay maunawaan. Na sa lahat ng sa bawat hakbang na kasaysayan ng tao, siya ay may ginagawa. God not only worked in Hebrew history, not only worked in your salvation, but also is at work in every other events of our lives. Dapat nating ilipat ang ating sarili upang makita natin ang Diyos sa buong buhay natin. He is responsible sa mga malalaking bagay sa iyong buhay.
gayon din, He is still responsible even in the small or minute details of your life. Malilit na bagay na hindi minsan pinapansin ng tao. So, anong sinasabi sa atin ngayon? Rejoice in your salvation. Giving God the glory. Iyong i-practice ang kaligtasan niya. Na sa bawat iyong gagawin, bigyan mo ng kaluwalhatian ng Diyos. And rejoice in the small things. Kung ikaw ay tumanggap ng malalaking bagay sa Diyos, kaligtasan, buhay na walang hanggan. Kahit yung maliliit, the minute details of your life, the minute things in life, rejoice and give God the glory. 1 Corinthians chapter 4, verse 7 says, what do you have that you did not receive? Ito, kanta to ni Don Moen. What do we have that He has not given? Sabi ni Don Moen sa kanyang kanta. Ano ang meron ka na hindi mo tinanggap? Ang sabi ni Apostol Pablo, kung ito ay nalalaman ng isang tao, kahit ang pinaka-Kristiyano dapat, through this knowledge, we are humbled. Pag alam mo na kung ano meron tayo, dahil tinanggap natin yun. Hindi tayo ang nagbigay sa sarili natin. Kung ano ang meron tayo, merong nagbigay dito. Ibinigay sa atin. Amen. At kung alam mo, ikaw Kristiyano, binigyan ka ng kaligtasan. Binigay sa iyo si Jesus. Jesus is the grace of God. Though we don't deserve to receive favor from God, yet because of Jesus that you have received in your life, then all the riches in heaven, all the way to heaven, ay merong kang access dahil kay Jesus. Now that you have peace with God because of your faith in the Lord Jesus Christ, you will now have confidence without any hesitation, without any doubt that you could come to the throne of grace of God. Makakalapit ka. At isang bagay, pag alam mo ito, ang isang tao na merong kaalaman na ganito, na what he had, ay tinanggap niya lang, siya ay matututong magpakumbaba. Matututong magpakababa. At ito rin kapatid, itong salitang ito, nagbibigay din ng kasiguraduhan ng ating kaligtasan. Sapagkat, sabi niya, tinanggap mo, ito ay mula sa Diyos, hindi mula sa tao. Amen. Now, that we have received from God, we have received Jesus, the love of God, we have now a greater capacity to love God and to show our gratitude. Dahil naunawaan natin ito, na lahat ng meron tayo ay galing sa Kanya. Malaki na ngayon ang kapasidad natin na ipakita natin ang ating pagtanaw ng utang na loob, na mapupuno ang ating buhay at ang ating mga labi na maghahatid ng pagpapasalamat sa Diyos. Every moment, every minute, every breath, we give thanks unto God. Knowing this, we now will live in fear
and reverence before God. Hindi nagawa ng mga Hudyo sapagkat hindi nila kinilala na kung ano yung meron sila ay galing sa Diyos, kundi ito ay galing sa kanila. Kaya sila ay nagmamalakit, ni-reject nila ang Panginoon. Pero ang mga Hintil, they receive the gospel. To them, it is not offensive. They rejoice in it. They glory in the word of God. And they give glory to God. Nawa, kapatid, ang salita ng Panginoon na ating pinagsasalu-saluhan araw-araw, umaga at gabi, ay magdulot sa atin ng pagkatakot sa Kanya at paggalang sa Kanya. Na ang buhay natin ay mapuno ng pagpapasalamat. Malaki man o maliit. Bilang pagkilala natin na siya ang Diyos na ibinigay sa atin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo. At ngayon, natatamasa natin ang sarap ng buhay ng pagiging isang Kristiyano. Amen. For the glory of God. Tayo po ay manalangin, Ama namin Diyos, kay buti-buti mo. Hindi kami karapat-dapat, kami mga ligaw na mga sanga. Wala kami may pagmamalaki. Walang katangi-tanging bagay na masasabi namin nakapuri-puri sa aming mga sarili. Ngunit, ang iyong kahabagan at biyaya ay sumagana. Ikaw ang pumili, binuksan ang aming mga mata. Makita namin ang kaningningan ng mabuting balita, ang ebanghelyo. Binigyan kami ng isang pusong tumutugon ng bukas na pagtanggap. At pinalis lahat ng kadiliman sa aming mga mata. Nang ningning ang liwanag ng ebanghelyo na nagbibigay kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang tanging daan na siya lamang, wala nang iba, ang daan ng kaligtasan. Ama, dalangin ko po sa mga kapatid kong ito na nakapakinig ng iyong mensahe. Ang kanilang mga puso ay mapuno ng pagtugon, ng pagsunod, pagkilala sa iyong kadakilaan, sa iyong kapangyarihan, sa pamamagitan ng kanilang pagtanggap sa salita ng katotohanan, ang salita ng Diyos. Maraming salamat na pinapakita mo ngayon na ang mga kapatid kong ito na laging nakikinig, tumatanggap ng iyong salita, ay pinatunayan nila ang kanilang mga sarili na sila ay pinili mo. They are chosen of you, O God, for eternal life. And I thank you, Father, na ikaw pa rin ang siyang kumikilos sa mga puso ng mga kapatid ko na nakikinig ng iyong salita. Ikaw ang magliligtas sa kanila. Sa lahat ng anggulo ng kanilang mga I thank you, Father, sa complete healing, total healing ni Marvin T. At ang kalakasan, kalusugan, ay inaangkin namin sa pangalan ni Jesus na iginawad mo na po. Maraming salamat po sa biyaya na ibinigay mo po sa amin na
aming mapagsaluhan ng iyong salita. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid na ito. Ano man ang kanilang pangangailangan, ikaw ang mabuting pastor na hindi sila magkukulang. You are El Shaddai, the God, all-sufficient God. You are Jehovah Rapha, the God that healeth thee, the Jehovah Jireh, the great provider. We thank you, Father, that you are everything that we need in this life. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. At di pa tayo tapos sa chapter 13. At maraming salamat po Ate EJ, Ate Angel, Ate Mercy, Ate Rose, Ate Dina, Ate Edna, Ate Ninita, Kuya Benson, ang Mangyente family, praise the Lord. At sila Ate Rosenia, si Kuya Allen, sila Ate Cherry, Kuya Efren, sila Ate Marisa, sila Ate Tina. Ayan, maraming salamat. At yung mga kapatid natin sa si Kuya yung kapatid namin sa Davao. Yan. Ang Peñamante family. Ang kapatid kong gwapo na kabiyak po ni Ate Marilu. Ang mga kapatid natin dyan sa Ampeñamante family. At gayon din po, sila Ate Virgie Tolentino, sila Ate Sean, sila Ate Tess Paes, mga kapatid natin na sila Jose Raul. At gayon din ang mga Malavat family, ang mga kapatid natin sa Eastern Samar, ang mga Bunyol family, sila Ate Cheng, sila Kuya Brother Danny, sila Brother Dennis, at si Brother Lance, si Pastor Lance, si Pastor Ruel, kasama rin po natin dyan po sa Bakubak, Basay, at sila Tatay Pulding, Nanay Vicky. Maraming salamat po. At gayon din po, kapatid sa mga kapatid natin sa abroad. Yan. Pag natin kakalimutan na samantalahin natin ang pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos. Nagbubukas siya ng mga pagkakataon upang tayo ay pagpalain niya ng kanyang salita. God bless po sa inyong lahat.